Guys, pinag-aaralang mabuti ng POC at ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang pinakamagandang hakbang sa kontrobersyang kinakaharap ngayon ni Justin Brownlee. May hanggang October 19, 2 araw po yan mula ngayon, para mag-file ng appeal ang kampo ng naturalized player, ngunit kailangan ding konsultahin ang Barangay Ginebra sa paggawa ng desisyon. Dahil nakataya rin ang kampanya ng Gin Kings sa upcoming Commissioner's Cup sa pagbubukas ng PBA Season 48 on November 5. Malaki ang magiging impact sa Gin Kings ang magiging suspension ni Justin Brownlee dahil ito ang kanilang resident import. Defending champion ang Ginebra sa Commissioner's Cup. Nakataya rin ang paglalaro ni Justin Brownlee sa Olympic Qualifying Tournament sa susunod na taon kung mapapatawan siya ng matagal na suspensyon. Yan at maraming iba pa ang ating pag-uusapan, kaya panoorin nyo ang bidyong ito hanggang dulo. Pero bago ang lahat, kung gusto nyong suportahan ang ating channel, please like and subscribe. Malaking bagay na po yan sa aming mga vlogger. Sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. At sa mga hindi pa, salamat sa pagdalaw ninyo dito sa ating channel. Nasa US pa rin si Justin Brownlee para sa kanyang well-deserved vacation matapos niyang balikatin ang Gilas Pilipinas upang masungkit ang gold medal sa Asian Games. Dahil sa heroics ng Ginebra resident import ay muling tinanghal na champion sa Asian Games ang bansang Pilipinas after ng 61 years. Although hindi na mababawi ang gold medal na nasungkit ng Gilas, hindi maitatanggi kahit paano'y nabawasan ang kinang ng gintong medalya dahil bumagsak naman si Brownlee sa anti-doping test. Carboxy THC o tetrahydrocannabinol. Ito di umano ang banned substance na nakita sa urine sample ng Gilas naturalized player. Ang banned substance po na ito ay nakukuha sa paggamit o pag-intake ng gamot na may sangkap na cannabis o marijuana. Legal po ito sa maraming estado sa US. Katunayan, si Al Harrington na naging player ng New York Knicks sa NBA ay nag-venture sa marijuana business. Ang cannabis o marijuana ay mahalagang sangkap po ng ilang medisina. At ang marijuana po ay hindi enhanced performance drug, di tulad ng steroid na nakita sa urine sample ni Sammy Bisay na teammate naman ni Randy Hollis Jefferson sa kupunan ng Jordan. Kaya kung totoo ngang positive si Justin Brownlee sa carboxy THC na na-trace sa kanyang urine sample, hindi po ito nangangahulugan na nandaya ang ating naturalized player. At malaki nga ang posibilidad na nanggaling sa in-intake niyang gamot ang trace ng carboxy THC. May hanggang October 19 nga po si Justin Brownlee at ang Philippine Olympic Committee para magdesisyon kung ire-request ba nila ang analysis o B-sample. Kung sakali po ay nahaharap sa 1 buwan hanggang 2 taong suspension si Justin Brownlee. Depende sa magiging apila. Matagal na panahon ang 2 taon. 35 years old na po ngayon si JB32 at kung 2 taon ang kanyang magiging suspension, maaaring ito na ang katapusan ng kanyang basketball career. Pero heto ngayon ang isang parte na dapat bigyan ng pansin sa pagbuo ng desisyon tungkol sa kinakaharap na kontrobersya ng mahusay na naturalized Pilipino. Kung tatanggapin ng POC at ng SBP ang resulta ng confirmatory test at mag-a-undergo si Justin Brownlee ng treatment program, ang suspension ay maaaring bumaba na lang sa 1 hanggang 3 buwan. Sang-ayon po yan sa code ng World Anti-Doping Agency o WADA. Pero kung i-contest ang positive result, kaakibat nito ang panganib ng mas matagal na suspension. Kaya sa ating palagay, mas mabuting tanggapin na lang ng POC at ng SBP ang resulta ng test at ipag-undergo si Brownlee ng treatment program upang makaiwas sa mas mabigat na parusa. At least maikling panahon ang 1 hanggang 3 buwang suspension kaysa 2 taon. In this scenario, masasakripisyo pa rin ang paglalaro ni Brownlee sa Ginebra ngayong Commissioner's Cup, ngunit magiging available naman ang Ginebra import upang maglaro sa Gilas para sa Olympic Qualifying Tournament. Imekos-mekos na rin natin ang update tungkol dito kay Mikey Williams. May kumakalat na reports, may offer daw na 2 million a month dito kay Mikey Williams para maglaro sa Japan B-League. At ang sabi pa, baka raw umabot pa sa 70 million sa loob ng 3 taon ang magiging sahod ni Mikey Williams kung talagang maipapakita niya ang husay sa Land of the Rising Sun.
Hindi natin sigurado kung ito'y publicity lang ng mga handlers ni Williams upang muli na namang mapasunod ang TNT management sa kanyang di matapos-tapos na mga kapritsyo. Kaya nga raw malakas ang loob ni Williams na baliwalain ang kanyang mga obligasyon sa TNT kasi may malaking offer ito sa Japan B-League. Ang sabi pa, baka nga raw simulan na nitong ipaasikaso ang kanyang release papers mula sa kanyang mother team. Lagi na lang ginagamit ng mga pasaway na player ang mga liga sa ibang bansa upang i-blackmail ang team nila dito sa PBA. Malakas ang kutob natin, pakululang ito ng mga handlers ng Mikey Williams. Kung totoong may offer siya sa Japan B-League, dapat pangalanan kung anong team sa Japan ang interesado sa kanya. Pero kung walang pruweba ng offer, walay, pakululang talaga. Gusto lang talagang manghingi ng dagdag na sahod. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Bago tayo magpaalam, may imekos-mekos na natin ang ating shoutout. Shoutout kina Esen Arsenas, Reggie Jimenez, Carlos Kayanan, Jane Manangkil, Christian Fosilero, Joel Atienza, Cedric Waniwan, Edwin Gardon, at si Yamato Musashi. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.